Paboritong pasyalan ng mga bumibisita sa Baguio ang Our Lady of Atonement Cathedral. Siyempre, hindi pwedeng kalimutang umawra at kumuha ng picture sa harapan ng simbahan. Araw-araw ring nagpupunta sa Baguio Cathedral si Tatay Danny. Sa edad na 70 at dahil sa sakit na diabetes, hirap na siyang maglakad. At hindi na rin makakita ang isa niyang mata. Pero kailangan daw niyang magsikap, alang-alang sa hanap buhay. Photographer si Tatay Danny. Yun nga lang, ang kanyang trabaho, tila na pag-iwanan na ng panahon. Ano po ba ang inaalok ninyo sa mga bisita? Nung hindi pa uso yung cellphone inaalok mo sila mamasyal yun sa lahat ng mga view. Libre na yung tour, di basta mag-picture sila. Oo. Dati, ang mga tulad ni Tatay Danny ang susi para makapagawi ng picture mula sa pamamasyal. Pero hindi na ngayon. Nung kapanahonan, may tumatangkilik. Pero sa ngayon, parang dinadaanan na lang. Sa 1,000 customer, baka wala pang isa. Para kumita ng konti, tumutulong na lang si Tatay Danny sa pagkuha ng litrato ng mga bisita gamit ang kanilang cellphone. Alok-alok, kaya takbo na takbo. Kung anong gusto mong magbigay, di salamat na ipon-ipon. Parang tip na lang. Oo, parang tip na lang. Kung anong gusto mong ibigay, 5 pesos, 10 pesos. Hindi magbigay ng 20, hindi pare-pares ang gusto mo dito. Nagpakuha ako ng picture kay Tatay Danny. Ikaw magsabi sa akin ano ang ano ko. Sign niya yan. Ikaw ang pinisan. Meron pa. Meron pa. Medyo ginaganahan ata si Tatay Danny ah. Sign. Ganyan kasi, Ano magandang post? Okay. Yan, pwede. Ayan. Mura ka naman. Puro konti. 1, 2. Perfect. Ganda. Ganda nito oh. Ganda ng kulay oh. Napangiti ko man sandali si Tatay Danny. Ramdam ko ang kanyang lungkot sa sinapit ng kanyang hanap buhay. Ganda. Papaprint ko to. Pero 30 minuto lang mula sa Baguio, isa pang photographer ang kumakapit pa sa nakaraan. Ano na to? Itong kwarto na to? Ito yung pinaka-prueba ko actually. Maraming pinagkakaabalahan si Clinton. Sadyang malikot at malikhain ang kanyang pag-iisip. Minsan painting, minsan art installation, minsan wood carving, minsan yung rubber cutting, at iba-iba. Hindi ko na maalala. Nilibot ako ni Clinton sa kanyang lugar na hindi lang isang tahanan, kundi art gallery at museo na rin. Ano usually yung subjects ng mga ng mga painting mo? Yung nakikita dito sa Cordillera. Ito mga gawa mo rin to, mga carving mo to? Ay, oo sir. Yung mga driftwood na carving. Actually, ganda. Thank you. Sino to? Igubot number 3. Number 3. Yes. That's my igubot number 3. Kung ano-anong scrap metal. Para may mga galing sa kotse, no? Oo, halos na. Ito kotse.
Pero sa lahat ng napakaraming interes ni Clinton, ang kanyang kinababaliwan ngayon, ang pagkuha ng mga litrato. Welcome to my second cave. Oh yeah. Wow, daming camera. Koleksyon mo lahat to? Yes sir. Wow! Ano yung mga ilan sa mga favorites mo dito? Wow! Working cave. Galing. So yung mga ganito ang tawag dito, rangefinder. No? Finder. Dapat takbo kasing isang mata habang nag-shoot. Alam mo. Oo. Ito yung focus dito. Ito. Yan. Ayan. May focus rin sa... Galing. Kwento ni Clinton, matagal na siyang mahilig kumuha ng litrato. Pero habang lumalaki ang kanyang koleksyon ng mga lumang kamera, lalo pa siyang nahikayat na mag-eksperimento. Kasi nga, may collection na rin ako ng mga camera, hindi naman ako nangongolekta para i-display lang. Gusto kong gamitin. Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.